Sunod pong lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Ang paghahari ng Ama ay walang hanggan. Ang kapangyarihan niya ay walang kamatayan. Tunay na dakila at di nagbabago magpakailanman. Kaya't hali kayo mga inibig ko't minamahal. Patuloy siyang damhin, panahanin at pangunahin at mapapatotohanan niyang sa inyo'y siya'y buhay na buhay. Pagharian kayo. Ayon sa kaalaman at karunungang ibinabahagi sa pamagitan ng Espiritu, ang mga naitalang awit na ito ay naitala ng dahil sa mga propeta na ginamit sa unang tipan, na mga naghayag ng pawang katotohanan na nagpapatotoo sa kanilang mga natunghayan, karanasan, kaganapan sa kanilang buhay, na naibigkas nila, nilawal ng bibig nila, nasambit ng bibig nila, dinatal ng espiritong taglay nila ang awit na kanilang tinaglay na naitala sa Biblia. Sa unang tipan, ito ang mga salaysayin na pag-awit ng mga hinirang. Si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y inililigtas sa hirap at dusa. Anghel ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ni Yahweh, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Matakot kay Yahweh, kayo, Kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit nga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang si Yahweh susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan. Ng Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawi, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama,
hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinidinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagala. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Amang walang hanggan, tapat kong mangusap, salita niya'y matuwid, banal at marapat. Kaya't ang sinumang sa kanya'y tumanggap, pinakikita niyang lahat, kanyang mga kadakilaan, kahiwagaan, at mahimalang gawa sa tao, sa lupa. Sumainyong kapayapaan, hagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehanang, nekaramenehanang, nekaramenehanang. Hindi maunawaan ng tao ang ibig tukuyin at ibig ipaunawa sa hindi inibig at ginusto ng Ama, ang kamatayan. Ito'y hindi kanya. Noon ang panahon, sa kasaysayan ni Adan, inilagay ng Ama sa paraiso itong si Adan at si Eva, na ang layunin niya ay magandang buhay, payapang buhay, masayang buhay, maligayang buhay, punong-puno ng kaligayahan sa kanyang paraiso. Hindi niya ibig mamatay ang tao, ngunit pumasok ang kasalanan, kaya't nagkaroon ng kamatayan. Pumasok ang kasalanan, kaya nagkaroon ng kalituhan, nagkaroon ng kaguluhan, ng masamang pag-iisip ang tao. Hindi kalooban ng Ama na ang tao'y gupuin ang kanyang mga suliranin at mga alalahanin sa buhay. Ngunit nang dahil ang tao ay makasalanan ng pag-iisip at marumi ang damdamin, pumapasok ang iba't ibang uri ng pangungusap sa kanilang isipan. Kaya't may mga taong nadidimlan, yaong malalayo ang kanilang pag-iisip sa Ama na ang layunin nila'y panglupa lamang, mga pangkatauhang pagnanasa, mga panawagan ng laman, mga adhikain ng laman na hindi adhikain ng Espiritu at hindi adhikain ng Ama. Kaya't inaabuso ang katawan. Lumabas ang napakaraming iba't ibang pagkain, katakawan, dumatal sa tao. Lumabas ang iba't ibang sakit, iba't ibang gamot, iba't ibang makinarya, pagtubos, paghahanap ng mga kagalingan na kung minsan nagiging maalma ang simpleng sakit dahil sa kakatakot ng isip, dahil sa pagdudumaling gumaling, dahil sa pagmamadaling magsigaling, hinahabol ang kagalingan, hinahanap ang kagalingan, hanggat hindi sila nagkakaroon ng kapayapaan at kapanatagan, hindi sila makali. Kapag nalaman nilang may sakit na, sasabihin nila, kaya ko hinahanap ang sakit ko para mapagamot ko. Ngunit ang nangyayari kabaligtaran, kaya nakikita nilang sakit nila at hinanap nilang sakit para umalma sa isip nila maging malakas na panawagan sa kanilang matakot, matigatig, mabahala. Kaya sa halip na sila'y lumalakas, humihina. Tulad ng natuklasan ng kanilang sakit na may sakit silang cancer. Inisip-isip na yon. May sakit silang cancer. Sa katotohanan lang, lahat ng tao may cancer cells. At hindi lang lahat ng tao'y buhay ang cancer cells.
At kapag iniisip mo ito, humihina ang immune system bodies mo, humihina ang pangangatawan mo, lalo't hindi ka na nakakatulog, hindi ka na nakakakain, hindi ka na mapakali. Balisa ka na. Hinang-hina ka, walang laban dahil sa takot mo, sa pag-aalala mo. Sino pumapatay sa'yo? Ang Diyos ba o ang sarili mo? Yan ang tinatawag ng Ama na di niya kaloobang mamatay ka. Mamatay ang pananalig mo, mamatay ang pag-asa mo, mamatay ang ligaya mo, mamatay ang buhay mo. Samantalang ang ibig niya ay maging masaya ka, maging mapayapa ka. At paano mo kakamtin ito kung wala ka sa Kanya? Ang masamang espiritu ang nag-uugnay sa iyo at nananahan sa iyo sa iba't ibang magulong pag-iisip mo nang dahil sa maruming pag-iisip at pamumuhay mo. Wala kang ibang layunin kundi ang pera, pera, pera. Magkamal ka ng salapi. Wala kang ibang layunin kundi karangalan, karangalan, karangalan. Ang maitanghal ang iyong pangalan na kahit na sa araw-araw na hindi mo namamalayan, isip ka ng isip ka ng isip kung paano ka magkakaroon ng karangalan. Ngunit ang Ama'y hindi mo naiisip. Sapagkat ang pangarap mo, makilala ang iyong pangalan. Tumanyag ka kung ano yung kakayanan na alam mong meron ka, ayaw mong ipailalim dahil alam mo mayaman ka, matalino ka, may kapangyarihan ka, nasaan sa ibabaw ng isip mo ang Ama sa layunin niyang, anak, pumanatag ka, pumayapa ka, sapagkat ayaw kung ika'y nababalisa, sapagkat ayaw kung ika'y nalilito, sapagkat ayaw kung ikaw nagagalit, sapagkat ayaw kung ika'y nagkakasala. Makamit mo man ba lahat, ang lahat ng ibig mo sa lupa, kung pagkatapos mo makabit, ika'y mamamatay, tulad ng isang mayaman. Lumabas tayo dito. Nang sabi niya'y ay, makapagpapahinga na eka ako. Tapos na eka ang aking kamali. Mas pinalaki pa ang kanyang kamali. At sisiksikan ang laman. Sapagkat hindi nasiyahan sa isang kamalig na maliit. Yan ang tao. Habang pinagbibigyan, kulang at kulang at kulang at kulang. Walang kasiyahan. Gusto'y puno pa rin ang puno ang lahat ng sisidlan. Ayaw may nababawasan. Ayaw may nawawala. Ang isip mo ay hindi lumalaki. Ang utak mo ay hindi lalaki. Kumikipot ang mga ugat sa kakaisip mo. Kaya kung magkamisan, pumutok ang ugat mo dahil sa komatos, sa pagod ng kakaisip mo, sa pera, sa karangalan, sa kayamanan, at kung ano pang ibig mo. Anong nangyari sa yaman mo? Tulad ng tinawag na hangal. Mamamatay ka na eka mamayang gabi. At ito ang katotohanan. Na paano mo magagamit pang lahat ng nasa iyo. Pinagbigyan ka ng 10 taon sa iyong karangalan. Pinagbigyan ka ng 30 taon sa iyong karangalan. O 30 taon kang nabubuhay sa karangalan mo. Sa kayamanan mo. Sa kapangyarihan mo. May mananahan bang gayon sa tao? Hindi ba panamantala lang lahat ito? Sapagkat ang tunay na mananahan ay ang Diyos na totoo. At siya lamang ang walang kamatayan. Kung nabuhay ka man sa karangalan, kayamanan, at kakayanan mong mayroon ka, ngunit hindi ka patag, hindi ka masaya, araw-gabi may iniisip ka, araw-gabi hindi ka kontento, araw-gabi hindi ka nasisiyahan, araw-gabi marami kang gusto. Tulog ka na? Pagising mo, laman pa rin ang isip mo yung mga katransaksyon mo. Yung mga kakoneksyon mo.
kung paano mo sila bibigyang paraan at bibigyan ng oras, bibigyan ng panahon. Ang sarili mo, hindi mo naalalang bigyan ng oras, panahon, para ikaw ay magnilay, magbulay, at sabihin, Panginoon, tama pa ba ginagawa ko? Panginoon, totoo pa ba ito para sa'yo? Panginoon, gusto mo pa ba ang laman ng isip ko? Ikaw pa ba ang nagbibigay nito? Kapag lumalabis ka na sa iyong kagustuhan at nilalamangan mo na ang karunungan ng Ama, hindi na ito sa Kanya. Kaya, mamamatay na yung pagiging totoo mo sa Kanya. Dahil, ang ibig mo na ay maging totoo ka na sa pangarap mo. Maging totoo ka na sa layunin mo. Makamit mo na lahat ang gusto mo. Ngunit ang gusto ng Panginoon mo ay wala na sa iyo. Sapagkat nilamon ang isip mo ng mga ibig mo, ng mga kagustuhan mo na di niya ibig at di niya kagustuhan. Kaya nagiging palalo ka na, nagiging mayabang ka na, at ang sasabihin mo, pinagpala ka dahil mahal ka ng Diyos, Ama. Kahit alam mong mali na ang ginagawa mo, kahit nang lalamang ka na ng kapwa mo, kahit inaabuso mo na ang kapwa mo, kahit masakit ka na magsalita, kahit na nasasaktan na sa kapwa mo, mabuti pa ba ito sa iyo? At yan ang sinisingil ng Ama, na kung hindi mababago at babaguhin ng tao, na sa kanyang pananaw ay siya'y mabuting tao, na sa kanyang pananaw ay siya'y magaling na tao, na sa pananaw niya ay isa siyang mabuting nilalang. Ngunit, hindi niya nasusuri. May kinakampihan siya, may pinapanigan, may tinutulak siya, may pinapahamak, mayroon siyang pinapatay. Ano mangyayari sa iyo? Hindi ba't gayon din ang gagawin sa iyo nang higit pang ganti ng Amang totoo? Sapagkat siya ay Diyos na butihin, mapagmahal kanino man. Hindi siya kumakabig sa isa lamang. Hindi siya kumakabig sa ilan lamang. Hindi siya kukupkop sa iilan lamang. Lahat ng tao gusto niyang kabiging palapit sa Kanya. Lahat ng tao gusto niyang kupkupin at mahalin. Tao ang lumalayo, tao ang nawawalay. Dahil sa kanilang kagustuhan, dahil sa kanilang paniniwala na sila ay mahal ng Ama. Kahit lisya na ang gawa, kahit hindi na tama, lalo't kung marami kang binibigyan, ngunit kung magkamisan, mayroon kang tinutulan na mamamatay na, binibilangan mo pa ng bigibigay mo. Kaya nung wika ng Ama, hindi ko kalooban ng may matay. Hindi ko kagustuhan ng may mapahamak. Hindi ko kagustuhan ng may parusahan. Ngunit napipilitan akong ito'y gawin dahil ito ang iniibig ng tao. Naunawaan nyo na baga? Kaya nga, walang magsasalitang taong matuwid sa inyo. Kaya tititigan nyo lamang siya bilang tao. At kung wala kayong pandama, magagalit pa kayo. Sapagkat sino ba yan? Alam niya ba lahat? Napakagaling naman niya. Diyos ba siya? Di bagat ganyan ang tinuran sa isang anak na ibinaba? Dahil nangungusap ng pawang katotohanan? Dahil nangungusap ng pawang tama? Dahil nangungusap ng tama at totoo? Kaya't ginawang pakliin ang tama at tumpak. Ngunit mapapakli mo ba ang katotohanan? Maliban kung bulaan ka at bulag sa katotohanan. Mapapakli mo at babakliin, ngunit hindi ka makakalagpas sa buhay mo na di makikita ng Ama kung sino ka, kung ano ka, at sa takda sisingilin ang lahat. Pagkat ang tao ay huhukuman sa takdang panahon. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam,
Nectaramenea anam. Kaya't mapapalad pa ang mga mangmang na di nila alam na sila'y nagkakasala. Ang mga walang alam sa kabanalan na di nila alam na sila'y nagkakasala sapagkat hindi pa nila nalalaman. Namumuhay man sila ng ligaw sa sanlibutan dahil wala pa silang kaalaman. Mas mapalad pa sila na kapag natuto ay nagbagong buhay kaysa nakakaalam ng mabuti at masama. Subalit alam niya ng dalahira ka, kasalanan niyan, ginagawa pa. Naninira ka, kasalanan niyan, ginagawa pa. Nanlalait ka, kasalanan niyan, ginagawa pa. Nagmumura ka, nilalait mo pagkatao ng kapwa mo, kasalanan niyan, ginagawa mo pa. Minamaliit mo ang kakayanan ng kapwa mo, kasalanan niyan, ginagawa mo pa. Hinahatulan mo ang kapwa mo, kasalanan niyan, ginagawa mo pa, alam mo ng kasalanan. Kaya't mapapalad ang di nababatid ang katotohanan. At nang mabatid nila, sila'y nagbagong buhay. Naramdaman nila ang pagkilos ng Ama, na ituwid ang baluktot na isip, na itama ang pagkakamali. Kaysa nagmamaang-maangan na tama at mabuti ang ginagawa, ngunit lisyana sa pananaw ng Ama, sa pagnanasa, sa paglalayon na makamit ang ibig. Sapagkat dito sa lupa, gumamit ka lang ng pwersa mo, gumamit ka lang ng kayamanan mo, ang gusto mo'y makukuha mo, ngunit hindi maibibigay lahat sa iyo ng Ama kung hindi nararapat na ibig niyang ibigay. Mapapalad kayo na sa inyong abang kalalagayan, kayo ay may kasiyahan, kayo ay may kapayapaan, kayo ay may kagalakan, sapagkat alam nyo, ang namamayani sa inyo ay ang matapat at totoo, mabuting Diyos na butihin, banal na Espiritu. Nectaramenea hanam, Nectaramenea hanam, Nectaramenea hanam. Kaya tanong wika, kung nais mong magpakatotoo, umiwas ka sa pagkakasala, lumayo ka sa alam mong ipagkakasala mo ito. Ngunit kung nilalapitan mo ang kasalanan at ikaw mismong naguudyok sa ipagkakasala ng kapwa mo, ikaw ang magdadala nito. Hindi ura-urada pagdakay sisingilin ka, sapagkat kung ang isang puno ay naghihintay ng pamumunga, gayon din ang Ama, itinatalaga niya ang takdang paghukom niya. Mga inibig ko at minamahal, kaya't hindi maaring ngayon mo ginawang pinautang, mamaya sisingilin mo na yan. Gayon din ang Ama, ngunit lahat ng may utang sa Kanya, sisingilin niya. Kaya't lahat din ng mga pahiram niya, may takdang pagbabalik sa Kanya. Buhay niyo'y pahiram. Pinautang niya ito sa inyo. Kung ano man ang ikababayad niyo at kabayaran, alam niya kung saan kayo itatalaga, sa impyerno o sa kaharian niya. Buhay bang Ama? May panalangin bang sasapat na ginawa mong lahat ang iyong gusto bilang tao at nang mamatay ka, tumawag ng napakaraming mananalangin sa iyong kaluluwa para iligtas ito? Wala nang gagawa ng mabuti. Kung may tagapagligtas pala, patay ka na. Magpasarap na lang sa ibig at kagustuhan kung hanggang kailan mo kakamtan. At pag ikaw namatay, may kayamanan, bayaran na lang at ikay pagdasal. Wala nang kabanalan kung gayon ang magaganap. Wala na ring mabuting aklat
dapat ay isaradot, wag nang basahin at baybayin, kung susundin pala ay ang tao na lamang. Kung magkagayon, mapapalad kayo na sumusunod, kumikilala sa matuwid, sapagkat kayo may takot sa Ama. Hindi may takot kayong magutom, hindi may takot kayo sa kapwa nyo na baka kayo'y murahin. Hindi baling minura ka ng kapwa mo, wag lang ang Ama ang mapuot sa iyo. Ang pagmumura ng kapwa mo, hindi mo ikamamatay ito. Ngunit kapag tinakwil ka ng Ama sa isang iglap, malakas ka man, kayang bawiin ang lakas mo. Sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat, kalakasan, kalusugan, katatagan, liwanag, buhay na masaya, buhay na payapa. Hindi yaon ang ibig niya sa tao na ikay magdusa, maparusahan, mamatay na, walang pag-asa. Ang gusto niya ay mabuhay ang pag-asa. Buhay bang Ama? Kaya binibigay niya ang pag-asa. Ibinibigay niya ang liwanag. Ibinibigay niya ang matuwid upang ang bawat anak niyang tatahak sa matuwid na daan ay matunto nila ang daan ng katotohanan. Buhay bang Ama? Walang taong banal. May nagbabanal-banalan. Subalit walang taong banal. Lahat ng tao ay nagkasala. Isa lang ang banal, ang nagkatawang tao, hindi tao kundi Diyos na totoo sa pagiging Espiritu. Kaya walang banal na tao, isa lamang. Subalit, makasalanan ka man, pinapaging dapat kang maging banal kung susunod ka sa pagkakasala mo at kasalanan, mapagbabago ka ng Ama. Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga inibig ko't minamahal. Sapagkat mabuti ka man ngayon, maaring pumasok sa isang iglap ang masama kung hindi mo nababatid at hindi mo hahadlangan at hindi mo tututulan, kundi ito'y tatanggapin mo, ora mismo magiging makasalanan kang tao. Subalit, kung ang banal na espiritong nananahan sa iyo ay tunay na banal, yaon ang humaharangga upang hindi ka maging masama ang isip, ang loob, ang bibig, ang gawa. Buhay bang Ama? Kaya't mapapalad kayo, mga inibig at minamahal ko, na ang tunay at totoo ang hinahanap nyo at nagpapakatotoo rin kayo, hindi nagpapakaimbabaw at nagpapaimbabaw. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Kaya nga't maliwanag ang tinuran, huwag kayong mag-impok ng kayamanang kakainin ng tanga, kakalawangin, mabubulok, at inyong iiwanan lamang dito sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanang hindi kakalawangin, hindi kakainin ng tanga, hindi mabubulok. Ano yaon? Ang banal na salita ng Ama sa diwa nyo, na ninanamnam ng puso nyo, na pumapasok sa buong nyong pagkatao upang hawin ang dilim at linisin ang budhi nyo, ang isip nyong marumi, ay gayon din. Pang sa gayon, manahan ang kabutihan. Sapagkat alam ng Ama, marupok ka bilang alabok, marupok ka bilang tao, mahina ka bilang tao, kaya't siyang lakas mo, siya ang katatagan mo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Nang dahil batid ng Ama, mahirap magpakabanal ang tao.
Kaya ibinaba ang banal na espiritu niya upang sa mahirap na gagawin ng tao ay magaanan silang gumawa kung ang banal niyang espiritu ang suma sa kanilang katauhan. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't maliwanag din ang tinukoy niya. Nalilirip ko ang inyong kaisipan. Natatarok ko ang inyong kalooban. Talastas ko ang gawa niyo't salita bilang kayo'y tao sa lupa. Kung magkagayon, walang malilihim. At nang dahil alam mong walang malilihim, magkakatakot ka na ngayon na gumawa ng kasalanan sapagkat alam mo lahat ng kasalanan may kaparusahan. Buhay ba ang Ama? Maligaya ba kayo? Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ayaw ng taong may sakit siya. Tulad halimbawa kapag may nararamdaman na sa dibdib niya. May sakit yata ako sa puso. Ngunit kapag galit siya, hindi niya naisip na magkasakit siya sa puso. Ngunit kapag naiinis siya, hindi niya naisip baka magkasakit siya sa puso. Ngunit kapag siya'y naiinggit, nagseselos, hindi niya naisip na baka magkasakit siya sa puso. Sapagkat pinahihirapan niya ang kanyang puso sa kanyang damdaming mali at makasalanan. At paano ka makakaiwas dito kung nasa iyo ang puso ng Kristo at ng Ama mo? Galit ba kayo? Gusto niyo pa ba? Attentive yata kayo lahat. Naway nakakaunawa nga kayong ganap. Mula kay Mateo. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista. Kayo? Si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Magot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay papahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng langit. Marami palang susi, eka, ang langit. Ito ang mga susi para ikay makakyat sa langit. Magpakatotoo ka sa Diyos mo. Magpakatapat ka sa Diyos mo. Itakwil mo yung
pita ng laman mo, na alam mong nagkakasala ka, na alam mong nagkakamali ka. Gustuhin mo ang kaaya-ayang kalooban ng Ama na panglangit na gawa niya. Ang susi ng kaligtasan mo ay ibibigay niya sa iyo. Ang susi ng kaparaanan ng pagbabagong buhay mo ay ibibigay niya sa iyo upang makaparoon ka sa kanyang kaharian at buksan niya sa takdang panahong ika'y paparoon na. Sabi mo maliligtas ka, sinungaling ka. Naninira ka ng kapwa mo. Selos na selos ka sa kapwa mo. Inggit na inggit ka sa kapwa mo. Dahil sa mga ganitong ugali mo, ginagawa mo na kasalanan, hindi mo pa alam iyan. Hindi mo sasusuri ang sarili mo, ang sinusuri mo kapwa mo. Yan ba ang susi para sa langit? Yan ba ang susi para sa kaligtasan? O susi ng para sa demonyo at sa impyerno? Mga inibig ko't minamahal, ay magagalit. Hindi kayo ginagalit. Huwag kayong maiinis. Hindi kayo iniinis. Kundi kayo'y ginigising. Kundi kayo'y tinatapik upang kayo'y makadama, kayo'y makaunawa, sapagkat ang wika'y maliwanag. Kung magigising lamang kayo sa katotohanan, hahanapin niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Buhay bang Ama? Ano ang katotohanan? Ang mamuhay kang araw-araw galit. Ano ang katotohanan? Ang mabuhay kang araw-araw ay naiinis. Ano ang katotohanan? Ang araw-araw wala kang gusto kundi yung kumain, matulog. Ang tiyan mo binubusog, ang mata mo, ang ibig mong nakapikit. Ngunit ang Diyos mo, ayaw mong pasayahin, ayaw mong paligayahin sa maganda mong layunin para sa kapwa mo, para sa gawa mo. Ano ba gusto ng Ama? Magkayod ka ng ginto para matuwa ka pag nakakita ka ng ginto. Anong gusto ng Ama? Araw-araw, gumising ka ng madaling araw, dumating ka ng gabi sa hanap buhay mo, maghapon ka sa daan, maghapon ka naghahanap buhay, at pagkatapos tutulog ka, nang magkasakit ka, sinabi mo, Diyos ko, ba't may sakit ako? Di ba'y nabuso mo sarili mo? Naalala mo ba ang Diyos mo nang wala kang sakit? O hingi ka lang ng hingi kung anong gusto mo, grasya, grasya, grasya. Sinabi mo ba, Panginoon, baguhin mo ako? Ang isip ko'y baguhin mo. Bigyan mo ng puwang ang pagtitiwala ko sa iyo at ang pananampalataya ko'y magkaoras ako sa iyo. Sinabi mo ba yan? Hindi. Ano binibilang mo? Kung magkano kinita mo, kung nasaan ang pera mo, kung nasaan ka magpupunta, kung paano ka kikita. Binilang mo ba kasalanan mo? Hindi. Binibilang mo ba pagkakamali mo? O ang sinusuri mo, ang kasalanan ng kapwa mo at ang mali nito upang itanim mo sa puso mo na para kang isang walang kasalanan na nagtatanim ng puot sa kapwa mo. Buhay bang Ama? Na lahat ng sinabi niya, tinatanim mo sa isip mo. Na lahat ng nasabi niya, tinatanim mo sa puso mo. Nasaktan ka, sinaktan ka, ikaw ba'y banal? Wala ka bang nasasabing mali? Wala ka bang nasasabing baluktot? Wala ka bang nagagawang mali? Bakit hindi mo isipin nang baguhin mo sarili mo at nang sa gayon, ang kapwa mo, hindi ka magalit kung nagkakamali, nagkakasala dahil katulad ka rin niya, isang taong makasalanan. Buhay bang Ama? Ngunit mapalad ang umaamin sa kanyang kamalian. Mapalad ang umaamin sa kanyang kasalanan. Kaysa nagmamaang-maangan, nagmamalinis, nagmamapuri. Na para bagang walang kamalian, walang kasalanan. Tinitingnan ang kasalanan at kamalian ng kapwa-tao.
At yun ang hahanapan ng paparatangan, bibintangan, hahatulan at sisiraan upang ang kanyang kasalanan at kamalian ay maitago ng kanyang kabutihan na ginagawa. Ngunit alam ng Ama ang lihim na laman ng puso mo. Buhay bang Ama? Kaya nga, magnilay, magbulay, nang sa gayon, matuwid na diwa ang sa iyo ay makamtan. Malinis na isip ang sa iyo ay manahan. Mabuting budhi ang sa iyo ay mabuhay. Pag-ibig ang sa iyo ay maramdaman. Sa gayon, mabubuhay ang pag-asa mo at itatalaga ng Ama ang nakakabuti sa iyo upang sa pagpapakabuti mo, maramdaman mo ang mabuting kinukuan mong Ama. Mula sa gawa ng mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang pinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala siya'y taimtim na ipinapanalangin ng iglesia. Akala ni Herodes walang nakakita sa kanyang ginawa. Sa paghihimagsik niya sa mabubuting sinasabi ng mga pininsala niya, dahil siya'y makasalanan. Dahil ang ginagawa niya lisya sa tuntuning sinasambit ng mga kanyang pinipinsalang mga alagad. Nakaligtas ba siya sa Ama? Lumipas man ang taon na hindi pagdakasiningil. Anong nangyari sa kanya? Di ba't gayon din ang naganap? Pumatay ka, papatayin ka rin. Buhay ba nga, Ama? Kaya may kasalanan ba na hindi mo pagbabayaran? Mga inibig ko't minamahal, mapapalad kayo sa lihim niyong ginagawang mabubuti kapag ginantihan kayo ng lihim din kaligayahan ang madarama. Subalit, anumang gawang lihim, nakasamaan at kapahamakan ng kapwa mo, kung gantihan ka rin ng Amay, lihim na daratal sa iyo, magigitla ka pa, parusa na pala'y tinamu mo. Mula sa 2 sulat ni Pablo kay Timoteo. Ako'y yaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang imaihayag
May pahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Yan ang patotoo. Pinagsikapan ni Pablo na siya'y maging matuwid sa pananaw ng Ama. At ang Ama ang maghahatid sa kanya, sa kanyang kaharian. Mga inibig ko't minamahal, hindi nakakatakot gumawa ng mabuti, ngunit nakakatakot gumawa ng masama. Hindi nakakatakot ang kahirapan, ngunit ang nakakatakot sa iyong nakamtan, kapahamakan, ang kapalit niyan. Mapapalad kayo na wala nang inaasahan maliban ang Ama. At sa pag-asa niyong siya ay karamay at kasama niyo, mapaparamdam niya, buhay siya sa piling niyo. Pagharian kayo. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naibigkas mo na ang wika mo, aking Ama. Nabaybay mo't naitura ng layon at nasa. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isa. Mawawaan ang wika at aral mo. Matuntun nila ang layunin mo. Matamo nila ang liwanag mo. Makamit nila ang damdamin mo. Mamuhay silang ayon sa'yo. Nek karamenya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? O kay puti ng Ama, dakila niya. Kapag ang paniniwala mo sa Kanya ay totoo at tapat, mahiwagang kumilos ang Diyos sa buhay mo. Tama ba ga? Naramdaman nyo na ba yung kahiwagaan ng Panginoon? Nakita nyo na ba yung pagkilos niyang mahiwaga sa buhay nyo? Tulad ngayon, mahiwaga siyang kumilos na kahit ganito ang buhay, nakapagpupuri sa Kanya, nakapagpaparangal sa Kanya, natitipon kayo para sa Kanya, nalikom kayo para sa Kanya, hindi kayo natitipon dito para kay Kunching, hindi kayo nalikom para kay Kunching, kundi kayo nalikom at natipon sa dakong ito para sa Ama, para parangalan, sambahin, at kilalanin siya. Buhay bang Diyos? Hindi nyo sinasamba ang Kunching, hindi nyo sasambahin si Kunching, ang sasambahin nyo ang kataas-taasang Diyos na hindi nyo nakikita, ngunit inyong nararamdaman. Nararamdaman nyo ba siya? Nakikilala nyo na ba siya? Tingnan nyo nga ang katabi nyo. Nasa katabi nyo ba siya? Masaya ba yung katabi mo? May liwanag ka ba, kamo? Kapatid, may liwanag ka ba? Ano yung liwanag mo, Eka? Ikaw ba, Eka? Balik mo. Ikaw ba, Eka? May liwanag? Anong sagot? Naku, Eka, wala pa tayong ilaw eh. Patay pa, Eka, yung mga ilaw. Tandaan nyo, ang liwanag na tinutukoy ng Panginoon ay ang kaisipan ninyo. Kung maliwanag ang pag-iisip nyo, malinaw ang pag-iisip nyo, malinis ang isip nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay bang Diyos? Dahil walang dilim na mga salita, walang dilim na pagsasalita, walang dilim
di nagdidilim sa pag-iisip ng masama sa kapwa, sa sarili, at sa iyong mga adhika. Buhay ba ang Diyos? Dahil lagi mong aalalahanin, nakuha mo man yung gusto mo. Kung pagkatapos mong nakuha, nasadlak ka sa dusa. Buhay ka pa'y daing ka na ng daing sa kirot at sakit. Anong ligaya ng puso mo? Mayroon ba? Ngunit, kahit na may pinagdaraanan ka, maliwanag ang pagbasa, nakakaya mo, hindi ka nasasakitan, hindi ka nalulugmok, dahil may Diyos ka na kasama mo upang makaya mo't nakakayanan ang lahat ng dinaranas mo. Dahil umaasa ka sa Kanya. Dahil naniniwala ka sa Kanya. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Dahil nananampalataya ka sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya tayo na, taas ang kamay. Hindi pwedeng sasabihin mo lang yun. Nananalig naman ako eh. Nananampalataya naman ako eh. Nararamdaman dito yun. Kaya ang panawagan, ang pagtugon, nararamdaman din dito yun. Kaya pag tumatalima ka, yung naramdaman mo, sinunod mo, dahil ang nadama mo, ang Diyos mo. Kaya kapag kabanalan ang sinusunod mo, kabutihan ang ginagawa mo, ang Diyos mo sinusunod mo. Ngunit kapag ang sinusunod mo, ang pita ng laman, ang layunin ng sarili mo at ng mundo na ito, sinusunod mo. Kaya pag nilaya ng lahat, nang di ka malinlang ng ibig mo, baka di ibig ng Ama ito. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sino nga ba ang magbabago ng pamumuhay mo? Ang kasamaan ay magiging kabutihan. Ang dilim ay magiging liwanag. Ang kahinaan ay magiging kalakasan. Ang karupukan ay magiging katatagan. Ang kahirapan ay magiging kaginhawahan. Ang sakit ay magiging kagalingan. Ang kapahamakan ay magiging kaligtasan. Di ba ang Panginoon mo? Di ba lahat ng ito'y sa Diyos mo hahanapin at sa Kanya mo kakamtin? At upang ito'y patuloy mong makamtan, patuloy mong isipin, buhay sa iyong piling, at patuloy niyang pararamdam na ikaw ay Kanyang minamahal, at upang ikaw ay patuloy ng kalugdan, patuloy mo siyang parangalan at alayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Si Haring Saul, dahil siya'y hari, sinusunod ang kanyang batas. Kung ano yung ipabatas niya, sinusunod siya dahil siya'y hari ng kanyang mga nasasakupan.
sunod na sunod sa kanya. Kaya ang kanyang mga kawal na tinatalaga sa laban, kung ano yung utos niya, gagawin nila, susuong sila kahit mamatay sila. At sa kanyang pakikibaka at pakikipaglaban, sinusuong niya yung mga matitipuno niyang kawal. At dahil sa pagkakaalam niya, ang mga matitipuno niyang kawal ay malalakas at matitibay, nang dumating si David, isang pandak at bata pa eka. Palakas naman eka ng loob mo. Wala ka pa ekang kakayanan. Wala ka pa ekang, kumbaga, nagawa. Tapos isa ka ekang susugod na ikaw. Nitong di niya alam, sinubukan siya ng ama kung hahamak siya ng kapwa niya. Di alam, minasdan ng ama. Sino ba siya? Tao lamang siya. Sino si David? Kapwa niya. Hindi sa sukat, sa tangkad, sa matipuno, ang kalakasan, kundi sa ama. Kaya't, pinagsuot siya ng pangsuot pangkawal. At nang hindi makausad sa bigat, si David tinanggal. Inalis. At lumakad ng walang palakyot. Kundi ang panlaban niya, ang kapangyarihan ng Diyos niya, na nagtataglay sa kanya, tinataglay niya bilang espiritong nasa kanya, sa isang bato. Siya ang pumatay kay Goliath. Hindi sila na mga matitipuno. At sa kanyang liit, ang sinisigaw sa digmaang yaon, ang napatay ni David ay libo-libo na pinahintulutan ng ama. At si Saul ay daan-daan lamang na patotohanan na may inggit siya kay David. Kaya't dahil sa inggit niya, ibig niyang patayin si David. Ngunit ang masamang espiritu na sumasa kanya, binabagabag siya. Nililitos siya. Di siya makali. Subalit itong si David, payapa, tahimik. Wala siyang ginagawa. Kaya't ang sabi sa kanya, awitan siya. Kahit anong gawin pa, hindi siya mapasaya, hindi siya mapaligaya, sapagkat ang naghahari na sa kanya ay inggit at selos. At masama ng espiritu. Kaya humanap siya ng ibang espiritu. Tinatawag niya itong si Samuel. Anong wika ni Samuel? Kung ano pinasasambit sa kanya, siyang sasabihin niya, sapagkat matwid ang Diyos niya. Hindi maaaring magsinungaling si Samuel. Banal ang espiritu sumasa kanya. At nagalit itong si Saul. Humanap ng ibang espiritu. Subalit walang nagawa ang ibang espiritu niya. Sino nanalong muli at tinalagang hari ang hinahamak-hamak niya, ang kinukutsa-kutsa niya, ang pinagtawanan niya. Ganyan ang ama. Hindi nakakasiguro ang tao sa buhay ng kapwa-tao niya. Kaya, wag mong lait-laitin ang kakayahan ng kapwa mo. Wag mo ipagmagaling kung anong meron ka. Sapagkat hari ka man, kung ibig ng ama, ibagsak kanya, magagawa niya. Kaya tulad ni Haring Herodes, na pinanaig ang kanyang batas, ang kanyang ibig, pinapapatay ang lahat ng mga bata. Pinapugutan ng uli si Juan. Anong nangyari kay Herodes? Di ba't ganun din ang nangyari sa kanya? Ng mundo. Kung hindi mo pa alam ang katotohanan, akala mo tawid ka lang ng tawid, patag ng patag, sa dakuro hindi mo alam, doon ka mabubulid. Kaya kung ang lahat ng bithiin mo, ang ibig mo lang makantin, ngunit ang ibig ng ama ayaw mong kantin, isang kapahamakang nakalaan sa'yo, isang iglap lang. Subalit, ang kabutihan ng ama, kung patuloy mong hahanapin, mapapakita niya sa'yo ang kadakilaan niya upang patuloy mo siyang maalaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Trina. Purihin,
Tandaan ninyo, mabuti pang talikdan ka ng maraming kapwa mo kung mahusay at nagpapakatotoo ka, kaysa naman makiisa sa'yo na alam mong nagkakasala ka na sa isang hudyat ng ama at pinarusahan ka, pati sumama sa'yo'y may parusa. Ngunit kung nagpapakabuti ka, kahit iilan-ilan ang mga kasama mo sa iyong kaligtasan, karamay din sila. Kaya magalak at matuwa kayo, na di laksang tao ang ibig niyong matuwa at purihin kayo. Ngunit ang isang ama ang minimithi niyong malugod sa inyo, sapagkat alam niyo, isa lamang siya, lahat ay kaya niya, upang patuloy niyo siyang maalayan ng parangal. Patuloy siyang magpaparamdam sa inyo kung siya nga mismo ang kinilala at dinadama niyo. At patuloy kayong makatutupad sa ibig niya upang patuloy kayong magparangal at magbigay papuri para sa gayon. Ang ginagawa niyo'y kayo rin makaramdam dahil pinaramdam niyo sa kanya ang pagtanggap, pagkilala, pagsamba, kayo baga ay kanyang ipapahama. Kaya't magnilay kayo at magbulay. Patuloy niyong alayan ng Ama ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung di ka man paniwalaan, nang di naniniwala sa iyo sa ginagawa mong mabuti, ngunit kung ang pagtitiwala naman ng Ama'y nasa sa iyo, masisihan ka pa rin sa ginagawa mo, maliligaya ng puso mo dahil pinadadama niyang nalulugod siya sa iyo. Subalit, kahit sino pa ang tuwang-tuwa sa ginagawa mo, ngunit ang Ama'y di natutuwa, isang araw, ang lumbay mo'y sasapitin mo, sapagkat paimbabaw kang tao. Kaya't mapapalad kayo na nagpapakatotoo at patuloy niyong maalaya ng Ama ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya nga't ang wika, malabay ang pakpak ko, malawak ang naaabot ko, titig ko'y abotsin nyo, salita ko'y marinig nyo. Iabot nyo ang palad nyo, hahawakan ko ito. Di nyo man nakikita ako, abot kamay ko rin kayo. Kaya't mga inibig ko, sumainyo ang kapayapaan. Pamigay na yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manahik ka na.
bawat araw ay ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat ang ganda sa ika niya, ika na bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Ay, oh, magandang nangyayari sa inyo, aking mga mahal. Nakikita ng Ama lahat yan. Manag umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Purihin ang Ama. Okay ka na. Buhay ang Diyos. O diba? Napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Nakapananabik ang bawat araw. Sa totoo lang, totoong-totoo yung salitang kung nasaan ang puso mo. Kung nasaan yung puso mo, yun ang damdamin mo, yun ang ibig gawin mo. Kung ano nilalaman ng isip mo, siyang binibigkas ng bibig mo. Kaya sinabi, nililinisan niyo ang labas ng baso, ng tasa, ng mga mangkok nyo. Tambay ka nagmumula ang marumi sa pumapasok o sa lumalabas. Sa lumalabas, sapagkat ang duming papasok sa inyo, kung malinis ang aabutin, di kayo malalason nun. Subalit ang salitang masasakit na nakalalason sa damdamin ng kapwa nyo, pumapatay! Buhay bang Diyos? Nakakapagdulot ng sakit, nakapagdudulot ng pagkamatay, ng pag-ibig. Kaya, ang pakalinisin nyo, ang loob, huwag ang labas. Kuskus ka ng kuskus sa mukha mo, baka may muta ka. Baka may dumi ka. Yung puso mo naman, puro dumi pala. Linis ka ng linis sa bakuran mo. Yung palang puso mo, puro dumi. Ayaw mo linisin. Kaya, linisin mo muna ang puso mo. At linisin mo'y bakuran mo. Linisin mo rin ang mukha mo, pati katauhan mo. Isabay mo, pati kaluluwa mo. Linisin mo rin ito. Huwag yung katawan mo lang, ang pakainin mo, ang tiyan mo, pusugin mo, ang kaluluwa mo ay gutom. Kaya, dalawa pakainin mo, kaluluwa at katawan mo. Dalawa nagpapakain sa iyo, ang Panginoon mo at ang Espiritu niya sa iyo. Buhay bang Diyos? Kaya sa pamamagitan ng isang Diyos na totoo sa pagiging tatlong persona, pinag-isa silang tatlo bilang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na naway sumaiyo para maramdaman mo na mula sa utak mo na nakasentro sa bumbunan mo, kabilang utak mo, mapagharian ng banal na Diyos mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Upang magnasa ka man ng mabuti na matamo mo ang magandang buhay, pagnasahan mo ring
Mata mo ng kaluluwa mo ang magandang kalalagyan sa takdang panahon na mamamatay ka bilang katawan upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yun ang ibig ng Ama, walang kamatayan. Namatay ang katawan mo, nagbalik ka sa alabok, subalit nasa kanyang piling bilang kanyang anak na minamahal. Ang espiritu niya na pinangalagaan sa iyo ay magbalik na ganap sa kanya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahal ba kayo ng Ama? Mahal niyo ba ang Ama? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Ganang pagkatao, walang karunungang naituro sa inyo. Walang kaalamang itinuro sa inyo. Walang naibaybay na wika at salita sa inyo. Kaya't kung may pandinig kayo, may pagninilay, may pandama at pangunawa, nabatid ninyo, hindi tao ang naglahad ng mabuting balita para sa inyong lahat. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mayo kayo, taglay ang liwanag, ang kapayapaan at ang paghahari ng Ama sa lupang ito ay tamasahin ninyo ang bawat paghahari niyang pag-ibig na ibig niyang sa inyong lahat ay maramdaman at madama. Kapagkat siksik, liglig at umaapaw ang biyaya niya sa lupa, hindi kukulangin at di magkukulang. Kaya't nakita nyo, sa kabila man ng pandemya ang tinatawag na krisis, na puno ang bawat dinaraanan yung lugar sa bawat tindahan na nagsipagbago ang buhay. Tinda rito, tinda roon, siksika na, tabi-tabi. Yan ba ang mahirap na buhay? Saan kinukuha yan? Sino pa bumibili? Tabi-tabi na. Ba't nabibilihan pa rin? Ba't nakapagbebenta pa rin? Ba't nabubuhay pa rin? Palakasan na lang ng loob yan. At lalakas ang loob mo na lumaban, humamon sa buhay mo kung ang Diyos mo na nagpapalakas sa iyo ay nasa iyo. Pag hindi ka lumaban, patay ka nga sa gutom. Patay ka nga sa lumbay. Patay ka nga sa pag-asa. Dahil ang Diyos mo, hindi sa iyo, wala sa iyo, hindi ka mapangunahan. Dahil ang isip mo'y iba, ang damdamin mo'y iba, ang gusto mo'y iba. Kaya naman, iba rin ang gawa mo. Kaya mahal, na mahal ka niya, damhin mo siya, makikita mo kung paano siya sa'yo at makikita mo rin kung paano ka baguhin at maging maligayang anak niya. Pagpalain kayo. Tayo na, mga mahal ko. Ay, buhay na buhay ang